Dahil po sa mga banat ng Vice Presidente, dahil po doon sa mga investigasyon na nangyayari sa Kongreso, ay ang Congress po merong binitawan dito. Hindi namin sila titigilan. Ayan. Hindi namin sila hihintuan. Ayan, nasan ba yun? Oh? Di namin sila tatantanan. Parang si Jason Sa, ano? Kay Jason Sa ba yun? O kay Mike Enriquez? Oh. Si Jason Sa, wala na. Puro pakalat na lang ng fake news ang alam ng tao na yun. O, eto po. Panoorin at pakinggan natin ang balita na ito, mga kababayan. Show what really happened. Hindi umano pasisin. Ayan. Trabaho po namin yun eh. And therefore, dapat walang let up to show what really happened. Hindi umano pasisindak ang mga kongresista sa gitna ng mga kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Controversial paano ba naman mga kababayan, out of this world yung mga sinabi ng ating Vice Presidente. Naku! May isa akong naalala, no? Napahamak ni VP Sara yung kadete. Naparusahan pa yung kadete, mga kababayan. Paano pong naparusahan? Di ba nga, sinabi, gusto kong tanggalan ng gusto kong tanggalan ng ulo, putulan ng ulo si President Marcos kasi tinanggihan niyang ibigay yung relos. Sabi nung mga nakakataas doon sa kadete, hindi po normal na gawain yun. Mamaya, bukas ng umaga po, sa live natin, ipapakita namin yung video. Sabi, hindi po normal na gawain ng kadete sa amin yun. Nagmumukha kaming pulubi, manghihingi ng relos. Di ba? Ngayon po, mapaparusahan pa. Biruin mo yun. Kung pinalagpas na lang sana ni VP Sara yun, hindi na mapaparusahan yung kadete, di ba? Grabe. Ang daming sablay. Daming sablay nung press conference ni VP Sara, mga kababayan. Tuloy natin. Kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga kongresista, magtutuloy-tuloy ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa umano'y maling paggamit ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo at ng Department of Education sa ilalim ng pamuno nito sa mga nakalipas na taon. Kaso nga lang po, mga sir, chief, mga boss, mga badam, umiiwas po ang Vice Presidente, no? Umiiwas po kasi nandiyan na si RJ, na nanonood po from Cayman Brac. Shout out sa iyo dyan, boss. Sabi ni Parisiana, ulala, late ako, Boss Mark. Parisiana, 29. Mga kababayan, nakita niyo naman po yung press conference, halata pong pag-iwas ng Vice Presidente para sagutin po yung mga ibinabatong sa reklamo sa kanya. Ako, in-expect ko talaga, pagkatapos kong mag-live, dumiretso ako doon sa kanyang press conference. Expect ko talaga isasagutin yung mga paggamit ng pondo sa DepEd, etc., etc. Wala. Talagang pang-chismisan lang po, talagang tumaan lang po yung diniscuss ng ating Vice Presidente doon sa kanyang doon sa kanyang press conference. Sabi ni Eliezer Valdez, napanood ko yung balita sa GMA, pinarusahan na daw yung kadete na nakadestino na. Tingnan nyo yun. Kung pinalagpas na lang ni BP, di sana walang naparusahan. Di ba? Pero kita talaga doon sa video na hinihingi Kita din na sumagot ang ating presidente na, why should I give it to you? Parang gano'n. Hindi na lang malakas. Si Marcoleta, Si Marcoleta, may balita din dito No? Bukas, ibabalita natin yung tungkol kay Marcoleta. No? Una nang sinabi ni VP Sara na naghahanap lang ng maidadahila ng mga kongresista para mai-impeach siya, kaya nagsasagawa sila ng hearing. Dagdag pa nito, tila ang Kamara umano. Pero po yung mga action po ng Vice Presidente, yun po ang talagang nakikita ko. Na dahilan po kung bakit pati po ang sambayan ng Pilipino nagsusumigaw na ipa-impeach po ang Vice Presidente, mga kababayan. Yung mga aksyon, yung mga gawa, yung mga hindi pagpapaliwanag kung saan napunta yung mga budget, etc. Yun po ang nakikita ko na talagang dahilan kung bakit
madami po ang sumisigaw ng impeachment. ang nag-o-audit ng mga isinumiti nitong dokumento sa Commission on Audit para sa paggastos ng kanyang tanggapan. Naniniwala naman ang mga kongresista, sobra na ang galit ni VP Duterte. So, Aha. talagang Nandun yung puot no? Yung puot, galit. Ayan po, si Congressman Ortega nagsasalita. nanlilisik. Oh. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang. Kaya talagang question ko po kung talagang okay ba siya. I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag Yun po ay nakikita natin, mga kababayan. Tsaka yung depression nga. Kasi ang daming hindi kayang ipaliwanag. No? Ang daming hindi kayang sagutin. Tapos ngayon pa meron pang ICC. Meron pang EJK. Yung kay Baste naman, halos nandun po lahat sa pamilya nila, mga kababayan Naangakala siguro ho nila, mga bossing, hindi matatapos yung kanilang yung kanilang kapangyarihan. Sabi ni Rego Adventure, nabaliw na. Di ho ba? Kay Basti naman, problema din sa pagka-mayor. Biruin mo, ilan? 37 na staff ng munisipyo positibo sa panagbabawal na gamot. Problema din ho yan, mga kababayan. Dapat sagutin din yan. Anyway, tuloy natin ito. ang isang tao ay sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin. Nakakabahala rin anila ang naging asal ng pangalawang Pangulo. Yun po, siguro ilang oras yan? 2 oras, mga bossing? Simula umpisa hanggang dulo. Hindi po naging disente ang vice-presidente. Kaya naman po, mga kababayan, yung mga DDS, ang hirap na hirap po sa pagtatanggol sa vice-presidente. Kaya ang nasasabi na lang nila, ang galing mong mang-troll, BP. No? Ang galing mong mang-troll, BP. Iba ka. Akala nila maiisahan kanila. Ang nangyari, ikaw ang nang-troll sa kanila. Vice-presidente. Tapos ganun yung ipapahayag sa sambayan ng Pilipino, mang-troll. Di ba? Ayun ako. Yung isa namang, yung sinasabi natin, kaibigan ni Jordan G. Na isang attorney, idol niya yun idol ni Jordan G. Sabi ba naman, sige, banatan nyo na ng ad hominem ang vice-presidente. Ano ibabanap mo dun? Yung mga pinagsasabi naman po, wala naman pong usaping bayan dun. Puro nga yun, ad hominem din ang banat ng vice-presidente, di ba? Ako, walang in-expect. Series of intriga and chismis. Dapat yung book, isang chismosa. Hindi isang kaibigan, Mr. CPA. Isang chismosa. Oo nga naman, mas tutugma. Lalo na ang naging pahayag nito laban sa mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi po natin alam kung ano Lahat po inaalmahan po nila, mga kababayan, buong Congress po. Tama ba yung word ko? Sabihin na natin, majority ng Congress umaalma po. At mukhang talagang hindi po tatantanan ang vice-presidente doon sa mga naging pahayag niya.